So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin yung mga vloggers na tumakas doon sa TRICOM. Na ang akala ko ba hindi kayo nai-intimidate? Bakit ngayon nagsumbong kayo sa Supreme Court? Anyway, kung wala naman talaga kayong tinatago, bakit kayo matatakot? In the first place, in aid of legislation, may oversight function din. Yung House of Representatives na yan. Anyway, mga minamahal, sabi dito sa balita, look, vloggers and social media user who refuse to attend the hearing of the House of Representatives turn to the Supreme Court to file a petition questioning o pinikuestiyon nila mga minamahal yung proceeding which they say violate their rights to free speech. Alam nyo, ito yung nakakatawa sa kanila. Lagi na lang nilang iniisip yung rights nila, may freedom of expression, yung Bill of Rights, free speech nila. Lagi nilang ini-insist yun. Kasi as a person, ganito daw, may freedom daw sila. Kasi public servant ka, di ba? Lagi nilang ini-insist yun. Yung free speech, yung freedom nila sa sarili nila. Pero, kamustahin naman natin, mga minamahal, yung rights din ng mga taong tinitira nila. May mga pamilya din yun. Alam nyo, okay lang naman sana kung tirahin nyo sila sa ginagawa nila as a public servant. Kaso may mga times din na personal na yung atake ninyo. For example, dito kay Benny Abante, sabi ninyo may sex scandal. Si Barbers pa ata yun, yung sinasabi ninyong drug lord dahil sa splice video. 'Di ba? Lagi ninyong ini-insist yung rights ninyo. Pero kamustahin naman natin mga minamahal, yung rights ng mga tinitira ninyo, yung ginagawa nyo ng malicious post, maligning issue, ng mga fake news na topics, yung mga disinformation. 'Di ba? Hindi nyo man lang ba naisip yun? May responsibilidad kayo as a influencer kasi nakaka-influence kayo ng mga tao. Di ba, influencer kayo? Na-influence nyo na pag nagsabi kayo ng ganito ganyan, paniniwalaan kasi may supporters kayo. Madami kayong na-influence. So, di ba, nasan yung doon, yung pagkakapantay-pantay doon? Di ba? Nagigets ninyo? At saka yung House of Representatives, may oversight function naman talaga yan. Natitingnan nila, iimbestigahan nila. Di ba nagigets ninyo, mga minamahal? Kaya nga kayo pinapatawag para malinaw yung issue in aid of legislation. Kaso ano yung ginagawa ninyo? Natatakot kayo? Kala ko ba may isog? Di ba dyan ako nagtaka Kala ko ba may isog? Bakit yung mga may isog hindi humarap doon sa House of Representatives? 'Di ba? Yung karapatan ninyo sa freedom of expression, inner thought ko lang to may hangganan yung pagsasalita ko. 'Di ba? May hangganan yung freedom of speech ko. So kung meron man akong pagkakamali, haharapin ko 'yun. Hindi yung nagtatapang-tapangan lang tayo. Tingnan nyo, si Congressman Marcoleta, sabi niya, napatawad niya daw ako. Paano niya ako mapapatawad? Diba dapat ako yung magpapatawad sa kanya kasi mali yung pagkakaintindi niya? Hindi nga ako pinatawag Ba't hindi ako pinatawag kasi hindi naman ako nag-fake news? Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? At saka sinasabi ko sa inyo, huwag niyong gagamitin yung word na freedom of expression, freedom of speech. Tira kayo ng tira, kasalanan niyo yan Kung i-question nyo yung ginagawa ng TRICOM na yan. Kasi, bakit? Mabibisto kayo, mabubuklo kayo kung sino yung nag-uutos na gumawa kayo ng content. Diba? Sobrang toxic na nagagawin nilang reason yung freedom of speech. Ang toxic na yun, mga minamahal. Natutoxican ako. Freedom of speech lagi yung panlaban nila kapag may mga pinapatawag sa kanila. No. May limitation yung freedom of speech, yung freedom of expression na tinutukoy ninyo. May limitation yun. Hindi pwede na araw-araw na lang ganun yung ginagawa ninyo. Magfe-fake news kayo tapos sasabihin nyo freedom of speech. Diba? Na in the first place, may mga rights naman yung mga kongresista na yan na mag-file sa inyo ng case. Kaso ayaw nila. Kasi baka sabihin, balat sibuyas. So ang ginawa, pinatawag na lang kayo para magkaroon ng kalinawan. Yan kasi ang tatapang sa social media Tatapang mga minamahal sa social media pero pag pinatawag sa sa mga forum, hindi naman uma-attend. Kala ko ba may isog?
Di ba, freedom of expression, may limits yan. At responsibilidad ninyo yan as a content creator. O, sabi pa nga dito na nag-comment, sabi ni Joby, freedom of expression of the press has absolutely its limit, boundaries. That's a common sense, no-brainer things. This blogger opted not to attend the congressman public hearing because their face will be publicly exposed and shamed. Tama nga naman, mapapahiya yung mga pagmumukha ng mga kupal na to. Remember, what you sow is what you reap. Consequently, so be responsible, accountable with your action. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, think before you speak and think before you click. Diba? O, ilan nga lang yung nag-show up doon eh. Tapos yung nag-show up doon na kaibigan natin, ginisa pa ng ginisa. Diba? Pati ako nadamay pa. Diba? May mga nag-post pa nga na excited daw sila eh. Makakaharap daw nila si Representative Dan Fernandez. Tingnan nyo Tingnan nyo tong post ni hayop na Mark Lopez na to. Sabi niya, yay! Sa wakas, makakaharap ko na din si Congressman Dan Fernandez pati si Kong Ace Barbers. Diba ang yabang nila? Sa mga posting nila? Oh, pero hindi naman umaten, hindi naman nag-show up. Diba? Oh, mga mayayabang lang, 40 kayo, dami pala ninyo. Pwede nyo sunugin yung mga taong yan dyan ng harap-harapan eh. Lamunin nyo ng buhay eh. Kasi hindi naman kayo umaten. So, paano namin malalaman? Nagigets ninyo, mga minamahal? Nakakaloka talaga tong mga tong mga vlogger na to. Ang hilig nyong mga red tags, ang hilig nyong gumawa ng fake news, tapos mga takot pala kayo. Nakakaloka. O, nasan yung mga tapang ninyo? Sa social media lang. Hanggang doon lang. Hanggang dyan lang yung kaya ninyo. Anyway, rights din naman nila mga minamahal na mag-file ng case dyan sa Supreme Court. Kasi nandyan naman yan sa sa konstitusyon natin. Pero yung punto natin dito, okay, sige, rights nyo na mag-file, pero ba't di kayo sumipot? Di ba parang napag-aalaman natin kung sino nga ba talaga yung gumagawa ng fake news? Di ba kaya dapat bawas-bawasan din yung freedom of expression or freedom of the press na yung limits nun eh. Dapat bawas-bawasan din kasi madami mga vloggers ang namumuro. Di ba? Freedom of expression pero may tinatapakan kang tao? Ay, wrong deeds yan. At saka yung mga taong yan, galit noon sa hali. Pero ngayon, makikita natin, sila din yung mga nag-rally. Pansinin ninyo, ewan ko ba dito sa mga vloggers na to, tatapang lang magsalita, pero kinulang sa gawa. Anyway, mga minamahal. May nag-comment pa dito. The freedom of speech doesn't give one the freedom to spread lies and fake news or disinformation. Tama. There is a big difference, and so there should also be punishment given to those who deliberately abuse, misuse their freedom of speech. Tama. Tama yung comment ni Rica Pauline Villagas. Sabi ni Romel Perez, we have all freedoms. We have freedom of speech. I just wonder if we're entitled if we have freedom of abuse. Exactly. Pero yung punto natin dito mga minamahal, may isog daw sila. Pero hindi naman sila sumipot. Diba? Mayroon bang may isog na ganon? Tsaka yung mga vloggers sana hindi nakaka-cover yung yung free speech na yan. Dapat magkaroon din yan ng batas. Diba? Ako, pabor ako dun Kasi ako, hindi naman ako nagpa-fake news. Alam ko yan sa sarili ko. Kaya dapat magkaroon ng batas para sa mga vloggers na hindi covered ng free speech na yan. Para nang sa gayon, hindi nila pwedeng gamitin yun na, hindi, freedom of expression ginagawa kong to. Diba? Bigyan kami ng lesson. Kasi ako mga minamahal, malakas talaga yung loob ko kasi hindi naman ako gumagawa ng fake news. Yun. Alright? Anyway, kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Comment lang kayo. So, pahingi lang po ako ng likes. Yan, mahalaga yung likes ninyo mga minamahal. Ng comments. Mag-comments kayo sa video na to. Tapos, i-click nyo subscribe. At i-hit nyo rin yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga video na i-upload natin. I-click nyo yung notification bell all para kada upload,
nakikita ninyo yung mga video natin, nagiging updated kayo. Tingnan nyo, dami kong nagawang content ngayong araw na to. 'Di ba? Mga analysis, opinion natin. Alright? So, it's me. Ingat, mga kababayan.